Hapon ng Linggo, June 30, 2024. Sa lungsod ng Guatemala, dalawang babae ang nagmadaling pumunta sa house number 14 sa Avenida 29B sa pamayanan ng Rivera Genaro. Hinahanap nila ang kanilang bunsong kapatid na si Genesis dahil hindi na sinakot ang kahit isang tawag nila mula pa ng umaga. Ito ay hindi pangkaraniwan. Kahit na lumipat na si Genesis upang manirahan ng mag-isa kasama ang kanyang mga anak, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa pamilya araw-araw. At dahil weekend, dapat ay nasa bahay siya kasama ang kanyang dalawang anak, tulad ng karaniwan niyang ginagawa tuwing araw ng pahinga. Bandang 4:30 ng hapon, nakarating ang mga kapatid sa maliit na kwartong nirentahan ni Genesis. Bago pa sila nakalapit, narinig nila ang tuloy-tuloy na pag-iyak ng bata sa loob. Parang napapaus na ang boses nito, kaya agad nilang naisip na may mali. Paulit-ulit nilang kinalapog ang pinto at tinatawag ang pangalan ni Genesis, pero walang sumagot. Ang naririnig lang nila ay ang iyak ng sanggol. Dahil may pinaghihinala ang panganib, pinilit nilang buksan ang pinto. Sa loob, nakita nila si Genesis na nakahandusay at hindi gumagalaw sa sahig na naliligo sa sariling dugo. Nawawala ang ulo nito. Nakasuot lamang siya ng maong at ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay may maraming sukat na nagpapakita na siya ay marahas na inatake. Malapit sa kanya, nakahiga ang kanyang 7 buwang gulang na anak na babae sa kama. Namumula na ang mukha sa pag-iyak. Sa kabutihang palad, hindi naman ito nasaktan. Sumigaw ang mga kapatid sa pagkabigla. Isa ang bumagsak sa gulat. Ang isa naman ay kinuha ang sanggol at agad na tumawag sa pulisya. Ang kanilang sigaw at ang iyak ng bata ay nakatawag ng pansin ng mga kapitbahay. Lumabas sa mga tao mula sa mga kalapit na kwarto at nang makita ang eksena sa bukas na pinto, marami ang nagulat at hindi makagalaw. Ang ilan ay nagtatangkang alalayan ng magkapatid, habang ang iba naman ay tumawag sa serbisyo ng ambulansya ng bumbero at sa lokal na pulisya. Makaraan ng ilang minuto, dumating ang ambulansya mula Bomberos Municipales Departamentales, kasunod ang mga unit ng pulisya. Mabilis na isinicure ng mga otoridad ang lugar habang umiiyak ang pamilya. Ang kwarto kung saan naganap ang insidente ay maliit lamang. Masikip pero maayos itong inorganize ni Genesis. Sa loob ng kwarto, nakita ng mga investigador ang mga pangunahing gamit sa bahay at kagamitan para sa sanggol, mga bote ng gatas, lampin at maayos na inayos na damit ng mga bata. Ngunit nang pumasok sila, sinalubong sila na nakakasindak na tanawin at malakas na amoy ng sariwang dugo. Kahit ang mga batikang investigador ay kinailangang panglapanan ng pagduduwal. Dugo ang kumalat sa buong maliit na espasyo. Sa gitna, nakahandusay ang katawan ng isang babae. Hindi na gumagalaw. Ang pinaka nakakukulat ay nawawala ang kanyang ulo. Sa unang pagsusuri, natuklasan ng mga forensic personnel ang mas lalo pang nakakatakot. Tinanggal din ang puso ng biktima na nag-iwan ng malaking bukas na sukat sa gitna ng dibdib nito. Ipinapakita ng mga natuklasan ito na ang salarin ay hindi lang basta pumatay sa kanya, kundi nagsagawa rin ng labis at sadyang mutilasyon na lampas pa sa normal na kaso ng pagtapos ng tao. Walang saplot sa itaas na bahagi ng katawan ng biktima. Naka-jeans pa ito ngunit bahagya ng nakapapa. Ipinapakita nito na nagkaroon ng marahas na pagkikipaglaban o saplit ang pagtanggal ng damit habang ginagawa ang krimen. Masusing pagsusuri ang nagpakita ng maraming malubhang sukat sa buong katawan ng biktima. May mahaba at malalalim na hiwa at tama na tumagos sa mga kalamnan at malambot na tissue. Ipinapakita ng pattern ng sukat na marahas na ginamit ang matalim na armas ng paulit-ulit. Ang dami ng sukat ay nagpapahiwatig ng ganap na pagkawala ng kontrol o matinding galit sa biktima. Samantala, agad na sinuri ng medical staff ang 7 buwang gulang ni sanggol. Matapos ang pagsusuri nga kumpirma nila na walang pinsala sa bata. Gutom lamang ito dahil naiwan ng matagal sa tabi ng katawan ng kanyang ina.
Pagkatapos, inilipat ang bata sa social welfare para sa pansamantalang pangangalaga. Lumilitaw na sinadyang hindi ginalaw ng salarin ng sanggol at tanging ina lamang ang tinarget. Napansin din ng mga investigador ang isa pang mahalagang ebidensya. Isang maliit na papel na may mantsa ng dugo na inilagay mismo sa katawan ng biktima. Nakapaloob dito ang nakasulat na mensahe sa Espanyol na kapag isinalin ay nangangahulugan na sinabi ko sa iyo na huwag mo kong iwan mag-isa. Mukhang sadyang iniwan ang mensaheng ito, puno ng sama ng loob at malinaw na galing sa salarin. Nang makita ang papel, gumawa ang mga investigador ng maagang konklusyon. Malamang ang krimen ay bunga ng personal na motibo at hindi isang random na pag-atake. Upang makumpirma, ipinagpatuloy nila ang pagsusuri sa kwarto. Walang palatandaan ng pilit ang pagpasok. Walang kalat na parang hinalughog ang buong bahay at hindi nasira ang mga ari-arian ni Genesis. Ipinapakita nito na hindi pagnanakaw ang motibo. Ang salarin ay tila nakatuon lamang sa pananakit sa biktima. Dahil dito, ibinaling ng mga investigador ang pansin sa personal na buhay ni Genesis, lalo na sa kanyang mga relasyon. Mayroon pang ibang palatandaan sa lugar ng krimen. Kitang-kita ang malinaw ng mga dugoang bakas ng sapatos sa sahig, marahil mula sa paglakad ng salarin pagkatapos patayin si Genesis. Ilang gamit, mga upuan, maliit na mesa, mga laruan ng bata ay natumba na nagpapakita ng marahas na pagkikipaglaban. Nagsimulang mangolekta ng ebidensya ang forensic teams, mga strands ng buhok, sample ng dugo at mga fingerprints mula sa mga door handle, pader at iba pang mga bagay na maaaring hinawakan ng salarin. Lahat ng sample ay titingnan para sa DNA at ikukumpara sa mga kilalang fingerprints. Kumiling din ang investigator ng footage mula sa security camera ng pangunahing gate ng residential area upang suriin ang mga hindi kilalang tao na pumapasok o lumalabas. Ngunit may isang gumaganang camera lamang sa gate. Ang ibang pasukan at perimeter ng lugar ay walang surveillance, kaya naging mahirap sundan ang galaw ng salarin. Isa pang mahalagang detalye, ang pinto ng unit ni Genesis ay hindi sapilitang binuksan. Ang lock ay walang pinsala, walang marka ng pamumutulo gasgas. Ipinapakita nito ang dalawang posibilidad. Kusang binuksan ni Genesis ang pinto sa isang taong kilala niya o may access na ang tao roon. Kasama ang mensaheng puno ng sama ng loob, kawalan ng posibilidad ng pagnanakaw, malinaw na ang salarin ay isang taong pamilyar o malapit sa biktima. Ito rin ang nagbukas ng mga katanungan. Sino ang may ganitong matinding damdamin kay Genesis? Sino ang kayang gumawa ng ganitong kalapitan sa isang batang ina? At nasaan ang kanyang nawawalang ulo? Dinala ba ito ng salarin o itinago sa ibang lugar? Dahil nakatuon na ang investigasyon sa isang krimen mula sa matinding emosyon, tiningnan ng mga pulis ang personal na kasaysayan ni Genesis. Kailangan nila ng impormasyon tungkol sa kanyang background, relasyon at lalo na ang mga lalaking bahagi ng kanyang buhay. Tinulungan ng pamilya at mga kamag-anak ang mga investigador sa pagkumpleto ng mga detalyeng ito. Ang buong pangalan ng biktima ay Genesis Esperanza Solisio Marcia, 25 years old, ang bunsong membro sa isang malaking pamilya. Ipinanganak at lumaki siya sa Guatemala, sa isang pamilyang may limitadong pinansyal na kakayahan. Namatay ang kanyang biyolohikal na ina noong siya ay bata pa, at pagkatapos ay nanirahan si Genesis kasama ang kanyang madrasta at mga kapatid sa iisang bahay. Lumaki si Genesis na half-sister by blood, ngunit itinuring siya ng kanyang mga nakatatandang kapatid na parang purong kapatid. Malapit ang kanilang relasyon at lagi silang sumusuporta sa isa't isa sa bawat hirap at pagsubok. Ang mga nakakakilala kay Genesis ay naglalarawan sa kanya bilang mahinahon, masipag at matatag. Palagi niyang sinusubukang alagaan ang kanyang maliit na pamilya. Sa kanyang personal na buhay, nagkaroon si Genesis ng isang nakaraang relasyon at may isang anak na lalaki na ngayon ay 7 taong gulang na. Ngunit mabilis ding natapos ang relasyon na yun. Pagsapit ng 2023, hinarap niya ang isa pang hamon. Nabuntis muli siya. Sa ikalawang pagkakataon, kailangan niyang palakihin ang anak ng mag-isa. Isinilang niya ang kanyang anak na babae malapit sa pagtatapos ng 2023. Pagkatapos ipanganak ang sanggol,
Nagpasya si Genesis na lumipat at manirahan ng mag-isa sa halip na manatili sa pamilya. Ninais niya ng pinansyal na kasarinlan at isang matatag na lugar para maalagaan ang kanyang mga anak. Noong unang bahagi ng 2024, nagsimula siyang magrenta ng maliit na kwarto sa Rivera Genaro, San Miguel, Petapa. Sa Guatemala, bihira ang isang batang sulong ina na pipiliing manirahang mag-isa. Ngunit maingat na pinag-isipan ni Genesis ang desisyon na natiling sumusuporta ang kanyang mga kapatid. Madalas tumulong sa pag-aalaga sa mga bata kapag kailangan niya magtrabaho o ayusin ng iba pang bagay. At kahit nakatira ng mag-isa, pinanatili ni Genesis ang araw-araw na komunikasyon sa kanyang pamilya. Ipinapaalam sa kanila ang kanyang sitwasyon at kalagayan ng kanyang mga anak. Nagtatrabaho si Genesis sa isang pribadong kumpanya sa Zone 12 sa Guatemala City. Mabigat ang kanyang schedule. Araw-araw maagang gumigising si Genesis. Inihahanda ang kanyang 7 buwang gulang na anak, inihahatid sa isang paid childcare providers at pumupunta sa trabaho. Sa kanyang trabaho, siya ay minamahal at nirerespeto dahil sa magalang na ugali at pagiging napaka-responsable. Madalas na naaalala ng mga katrabaho kung paano siya nagmamadaling umalis tuwing hapon upang masundo ang kanyang anak sa oras. Kahit pagod mula sa mahabang araw ng trabaho, nagkagawa pa rin niyang ngumiti. Sa Rivera Genaro, positibo rin ang sinasabi ng mga kapitbahay tungkol sa kanya. Nakatira siya sa apartment B sa itaas na palapag. Sa katabing apartment A naman ay nakatira ang isa pang single mom kasama ang kanyang anak na lalaki. Normal at magalang ang kanilang relasyon. Nagpapalitan lang ng pagbati, ngunit hindi masyadong malapit. Kadalasan nakatuon si Genesis sa kanyang trabaho at sa kanyang mga anak. Noong nangyari ang insidente, sinabi ng mga kapitbahay na mukhang wala namang nobyo si Genesis. Ngunit ibinahagi ng kanyang mga kapatid ang isang mahalagang detalye. Kamakailan lamang ay sinabi ni Genesis na kakaiba ang kilos ng 17 anyos na binatang nakatira sa katabi niya. Ayon kay Genesis, madalas siyang pinagmamasdan ng binata sa isang nakakabagabag na paraan, tipong hindi tulad ng normal na kapitbahay na bata. Minsan ay may mga hindi angkop na komento o pagsubok na lapitan siya, dahilan para hindi siya maging komportable. Ikinuwento ni Genesis sa kanyang mga kapatid na tila may hindi normal na pagka-interes sa kanyang binata. Ngunit dahil bata pa ito, 8 taon na mas bata sa kanya, inaakala niyang ito ay isang immature na paghanga lamang. Pinili na lamang ni Genesis na iwasan ng binata at mawasan ang pagkikipag-ugnayan dito. Umaasang titigil din ng ganitong kilos. Ngunit kailangan ng mga investigador na itanong, ito ba ang simula ng isang mapanganib na sitwasyon? O may iba pang lalaking bahagi ng nakaraan ni Genesis? Lalaking nawala at bumalik na may kalit, obsesyon at paghihiganti? Upang pabilisin ang investigasyon, opisyal na inako ng DIC Special Crime Unit at ng mga piskal ang kaso. Sa gabi ng June 30, 2024, dumating ang mga forensic experts upang magsagawa ng paunang pagsusuri sa katawan ni Genesis bago ito dalhin para sa kumpletong autopsy. Kinumpirma ng paunang pagsusuri na namatay siya dahil sa maraming sukat mula sa matutulis na armas na nagdulot ng matinding pinsala. Batay sa kondisyon ng katawan, tinatayang nangyari ang kamatayan noong gabi ng June 29 o madaling araw ng June 30. Ibig sabihin patay na si Genesis ng mahigit kalahating araw, posibleng nasa 20 oras, bago siya matagpuan ng kanyang mga kapatid. Tugma rin ang tinatayang oras sa katotohanan na naka-off si Genesis sa trabaho at nasa bahay noong weekend. Naniniwala ang mga investigador na nangyari ang pag-atake noong Sabado ng gabi. Dahil sa mensaheng puno ng galit na iniwan sa crime scene, agad na inilista ng mga investigador ang lahat ng lalaking konektado kay Genesis. Kasama sa listahan ang kanyang dating partner at ama ng kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Ang lalaking pinaniniwala ang ama ng kanyang sanggol na babae at ang pinakamahalaga ang 17 anyos na binatang nakatira sa katabing apartment. May ilang kapitbahay na nag-isip noon na baka ang binatang kapitbahay ang ama ng sanggol. Ngunit mariing itinanggi ito ng pamilya ni Genesis. Iginiit nila na walang kinalaman ng binata sa pagbubuntis ni Genesis. Kumpirmado rin nila na nagreklamo si Genesis tungkol sa binata.
tungkol sa nakakabagabang nitong pagtitig at hindi angkop ng mga komento na nag-udyok sa kanyang umiwas dito. Ilang kapitbahay naman ang nagsabi na paminsan-minsan ay may batang lalaking bumibisita sa unit ni Genesis. Hindi nila alam kung sino ito at dahil single mom si Genesis, inakala nila na baka ama ng sanggulang lalaki. Ang halo-halong pahayag na ito ang dahilan kung bakit ang teenage neighbor ay naging pangunahing taong pinaghihinalaan. Nakatira siya sa katabing unit ni Genesis, madaling makapasok sa bahay ng biktima at tugma sa posibleng motibo na ipinahiwatig ng mensahe sa crime scene. Dahil dito, agad na isinailalim ng mga investigador ang binata sa mahigpit na pagbabantay at sinimulang tuklasin ang kanyang background. Ngunit dahil sa legal na proteksyon para sa mga minor de edad sa Guatemala, limitado ang maaaring ilabas ng mga otoridad sa publiko. Maaari lamang siyang kilalanin sa pamamagitan ng inisyal na Car, 17 anyos. Nakatira siya kasama ang kanyang inang si AM, 36 years old, sa unit na katabi ng kay Genesis. Nalaman ng mga pulis na hindi matatag ang pamilya ni Car. Ipinanganak siya ng kanyang ina nang ito ay 19 na taong gulang pa lamang. Hindi kailanman nagparamdam ang kanyang tunay na ama, walang kontak o walang suporta, at hindi alam ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Paulit-ulit na lumipat si Car at ang kanyang ina sa iba't ibang tirahan sa paglipas ng mga taon, hirap sa pinansyal. Sa simula ng 2024, tuluyan lamang silang naninirahan sa kasalukuyang apartment. Upang suportahan ng sambahayan, nagtatrabaho ang ina ni Car sa night shift sa mga bars. Madalas umaalis sa kape at bumabalik sa madaling araw. Dahil dito, palaging walang nagbabantay kay Gar sa kape. Sinabi ng mga kapitbahay na madalas gising ang binata sa kape at nakita na naglalakad-lakad sa paligid ng residential area ng hating gabi. Sa aspeto ng edukasyon, huminto si Gar sa middle school at hindi natapos ang basic schooling. Sa halip na mag-aral, ginugol niya ang karamihan ng araw sa bahay o naglilibot sa kapitbahayan. Dahil sa dami ng trabaho at financial na stress, kaunti lamang ang oras ng kanyang ina para kabayan siya. Nang suriin ng mga investigador ang tala ng social welfare, natuklasan nilang may kasaysayan si Gar ng paglalayas sa bahay. Hindi bababa sa isang beses noong 2023. Nawawala siya ng walang abiso na nag-udyok sa kanyang natakot na ina na i-report siya bilang missing. Matapos ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan ng pulisya si Gar na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga problemadong kabataan sa isang lugar na malayo sa kanyang tahanan. Ito ay nagdulot ng matinding hinala na baka siya ay nakihalo sa masamang grupo o posibleng konektado sa mga lokal na street gang. Ikinuwento ng mga nakakakilala kay Gar na siya ay tahimik, mahiyain at hindi sosyal. Madalas siyang nakasuot ng itim na damit, nakikinig ng malakas na rock o metal music at meron ng ilang tattoo kahit na bata pa. Sa kapitbahayan, madalas siyang pinaghihinalaan ng paminsang pagnanakaw. Pero dahil hindi siya nahuli sa akto, tanging mga babala lamang ang natanggap niya mula sa mga residente. Ayon sa isang pulis, posibleng may connection si Gar sa isa sa pinakamarahas na kriminal na gang sa Guatemala. Gayunpaman na kailangan pa ng mga investigador na kumpirmahin kung kakilala lang niya ang ilang miyembro o aktwal siyang lumahok sa mga iligal na gawain ng grupo. Mula gabi ng June 30 hanggang July 1, nagsagawa ang pulisya ng malawakang door-to-door questioning sa Rivera Genaro. Tinanong ang mga residente kung may narinig silang kakaibang ingay daing ng tulong o may nakita silang kahina-hinalang tao noong gabi ng June 29. Karamihan ay nagsabi ng wala, malamang ang makakapal na pader ng mga tirahan at ang malakas na ulan noong gabing yun ang pumigil sa anumang tunog. Sa prosesong ito, lumitaw ang isang mahalagang saksi. Isang batang lalaki mula sa kabilang housing block ang nagulat na bandang alas 9 ng gabi noong June 29, nakita niya si Gar na nagmamadali patungo sa apartment ni Genesis. Noon, hindi niya ito itinuring na kakaiba. Ngunit bandang alas 11 ng gabi, nakita niya muli si Gar. Ngayon ay umaakyat sa pader ng compound imbis na dumaan sa main gate. May dala itong malaking backpack at iba na ang damit mula sa naunang suot. Nakita ng saksi na kakaiba ang kilos na ito, lalo na sa isang gated community tulad ng Rivera Genaro kung saan karaniwan ay dumaraan sa gate ng mga tao.
Ang kanyang testimonya ang nagbago ng direksyon ng investigasyon. Si Gar na noon ay posibleng suspect lamang, agad na naging pangunahing target. July 1, nang rumisponde ang pulisya sa apartment ni Gar para arestuhin ito. Ngunit wala siya at ang kanyang ina. Nakalak ang pinto mula sa labas. Ikinuwento ng mga kapitbahay na umalis ang ina ni Gar papuntang probinsya noong June 29, araw ng insidente. May ilang residente ring nagsabi na nakita si Gar na naglalakad-lakad malapit sa apartment noong June 30. Pero pagkatapos matagpuan ng katawan ni Genesis, bigla siyang nawala. Nang matanto ng mga pulis na tumakas ang pangunahing suspect, inilunsad nila ang malawakang manhunt para siya ay hanapin. Isinagawa ang nationwide arrest warrant para sa 17 anyos na suspect at inalerto ang lahat ng lokal na pulis at border checkpoints. Matapos makakuha ng court-approved search warrant, siniyasat ang apartment ng mag-ina. Ang nakita roon ay lalo pang nagpatingkad sa hinala laban kay Gar. Sa basurahan, natagpuan ng isang t-shirt na balot ng tuyo ng dugo, nakatago sa ilalim ng ibang basura. Sa banyo may nakita ring kitchen knife na may brown naman siya sa talim, na tila tuyo na ring dugo. May mga marka ng tubig at matapang na amoy ng cleaning chemicals sa paligid ng bathtub at sahig ng banyo, na nagpapakita na may nagsikap linisin sa pagmamadali, ngunit hindi naalis ang lahat ng bakas. Sa mabilisang on-site test, napatunayan na tugma ang dugo sa t-shirt sa dugo ni Genesis. Ang kutsilyo ay inilagay sa silyadong bag at ipinadala sa laboratorio para suriin kung may DNA at iba pang forensic evidence. Sinuri rin ng mga investigador ang telepono at social media activity ni Gar. Natuklasan nilang naka-off ang kanyang telepono simula ng gabi ng June 29 at wala ring activity ang kanyang Facebook account sa mga nakaraang araw. Malinaw na sinadyang pinutol ni Gar ang lahat ng digital traces. Lumabas ang isa pang pahiwatig nang malaman ng pulisya na madalas magtambay si Gar sa isang grupo ng kabataan sa kalapit na internet cafe. Matapos suriin ang mga record at kausapin ng may-ari, natagpuan ng mga investigador ang isa sa mga malalapit na kaibigan ni Gar at inimbitahan ito para sa interogasyon. Ipinahayag ng kaibigan na bandang 8:30 ng gabi noong June 29, nagpadala si Gar ng WhatsApp message na nagsabi na may gagawin daw siyang importante sa gabing yun at kapag matapos siya, pansamantala muna siyang mawawala. Ipinadala ito 30 minutes bago nakita ng saksi si Gar na pumasok sa unit ni Genesis bandang 9:00 ng gabi. Inamin ng kaibigan na kakaiba ang mensahe, ngunit hindi niya tinanong ang kahulugan nito. Malino nitong ipinapakita na ang pag-atake ay planado na, hindi biglaan o impulsive. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Gar, natapos ng forensic experts ang autopsy kay Genesis. Ipinakita ng report ang tindi ng karahasan. Sinaksak siya ng 18 beses, karamihan sa dibdib at tiyan. 2 sa sugat ang nakamamatay, isang malalim na hiwa sa leeg na pumutol sa ugat, at isang tama na tumagos sa ribcage at tumusok sa puso. Ang mga pasa sa braso at balikat ay nagpapakita na lumaban siya bago bumagsak. Kinumpirma rin ng report na walang palatandaan ng panghahalay na sumusuporta sa teorya na ang motibo ay paghihiganti o personal na galit, hindi sexual na dahilan. Pagsapit ng July 2, 2024, ang pagpatay kay Genesis ay naging malaking balita sa buong Guatemala, na puno ng diskusyon ng media at social media tungkol sa kabangisan ng krimen. Maraming netizens ang naglabas ng galit at nanawagan sa mga otoridad na agad hanapin at arestuhin ng salarin. Mabilis kumalat ang mga haka-haka. May naniniwala na ang 17 anyos na kapitbahay ang responsable na sobrang obsessed kay Genesis at matapos tanggihan, inatake ito bilang paghihiganti. May iba namang naghinala ng iba na posibleng konektado sa kulto o gang-style execution dahil ang pag-alis ng ulo at puso ng biktima ay kahawig ng mga babala na ginagamit ng mga kriminal na organisasyon. Sa kabila ng magkakaibang teorya, nagkaisa ang publiko na dapat pagbayarin ng mabigat ang sino mang gumawa nito. Noong gabing yun na bandang 10:00 ng gabi, nakatanggap ang pulisya ng anonymous call. Hindi nagbigay ng pangalan ng tumawag, ngunit iniulat na may nakita siyang tila ulo ng tao sa isang bakanteng lote malapit sa kilometer marker 14 sa kahabaan ng Vaz Highway, hindi hihigit
sa kalahating milya mula sa Rivera Genaro. Agad na nagtungo ang pulisya at mga prosecutors sa lugar. Matapos magsiyasat, natagpuan nila ang ulo ng tao na nakabaon sa mababaw na lupa at bato. May kalapit na plastic bag na may tuyo na dugo. Nagsimulang magpakita ng maagang palatandaan ng pagkabulok ang ulo, ngunit magkikilala pa rin ng mukha. Batay sa mga katangian, pinaniniwalaan ng mga investigador na kay Genesis ang ulo. Pinaghihinalaan nilang dinala ito ng salarin mula sa crime scene at inilibing sa daan ng kanyang pagtakas. Isinagawa ang DNA at dental tests upang makumpirma ang pagkakakilanlan. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa natagpuang ulo. Pagsapit ng umaga ng June 3, narinig na ng mga residente ng Pitapa ang tungkol dito at nagsimulang mag-organisa ng kanilang sariling paghahanap kay Carr. May ilan na publiko pang nagbanta na sila mismo ang gagawa ng aksyon kung makita ang binata. Tumaas ang tensyon sa komunidad, kaya nag-deploy ang pulisya ng mga plainclothes officers upang maiwasan ang posibleng karahasan. Bandang tanghali ng June 3, nakatanggap ang mga investigador ng solidong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Carr. Isang confidential source ang nagsabi na nagtatago siya sa bahay ng kanyang lola, humigit kumulang 10 blocks mula sa lugar ng krimen. Dumiretso ang mga pulis upang makapalibot sa lugar, ngunit lumitaw ang hindi inaasahang problema. Daan-daang galit ng mga residente ang nagtipon sa labas ng bahay. Marami ang may mga dalang pamalo at gasolina. Sumisigaw na nais nilang sila mismo ang humarap sa suspect. Upang kontrolin ang sitwasyon, ipinadala ang riot police. Matapos makakuha ng arrest order mula sa juvenile court, pumasok ang special operations units at mga prosecutor sa bahay. Naaresto si Carr nang walang paglapan. Sa labas, patuloy na sumisigaw ang mga tao na humihiling na ibigay na lang sa kanila ang binata at sila na ang bahala. Ginamit ng pulisya ang armored vehicle upang ligtas na mailipat si Carr dahil sa takot sa atake mula sa galit na publiko. Nagbuo ng human barrier ang dose-dose ng mga pulis sa paligid ng sasakyan. May ilang residente na nagtangkang lapitan at banta pang sindihan si Carr, ngunit lahat ay napigilan. Pagkalipas ng humigit kumulang 6 hanggang 10 oras, ligtas na naihatid si Carr sa istasyon ng pulisya. Pagdating sa istasyon, inilagay si Carr sa interrogation room sa ilalim ng supervisyon ng abogado at social worker dahil minor de edad pa siya. Tinanong siya tungkol sa note na natagpuan sa crime scene at sa kanyang motibo. Sa simula, nananahimik si Carr. Nang tanungin tungkol sa ulo, una niyang itinanggi, ngunit kalaunan ay inamin matapos harapin ang hindi matatawarang ebidensya. Ibinunyag niya kung saan niya inilibing ang ulo, na tumutugma naman sa lokasyon kung saan natagpuan ng mga pulis ang ulo. Hindi inilabas sa publiko ang detalyadong testimonya dahil sa regulasyon para sa proteksyon ng mga minor. Napansin ang malamig na disposisyon ni Carr, kaya humiling ang mga prosecutors ng psychiatric evaluation. Noong July 4, 2024, sinuri siya ng forensic psychiatric experts at kinumpirma na siya ay ganap na malinaw ang isip, mentally stable at nauunawaan ng kanyang ginawa. Iprinisinta ang report sa juvenile court noong umaga rin yun. Pati sa pagsusuri at nakalap na ebidensya, opisyal na inakusahan si Carr ng murder. Inilipat siya sa juvenile detention facility habang hinihintay ang legal na proseso. Pinatibay ng forensic results ang kanyang pagkakasala. Tugma ang DNA sa t-shirt ni Carr kay Genesis. Nahanap ang kanyang fingerprint sa note at tugma rin ng DNA sa ilalim ng kuko ng biktima. Wala ng pagdududa. Kumpirmado rin ng investigasyon na bagamat kilala ni Carr ang ilang gang member, ang krimen ay hindi gang-related, ito ay personal. Ang koneksyon sa gangs gayunpaman ay nagpalala sa galit ng publiko. Natukoy ng mga otoridad na ang krimen ay bunga ng obsessive jealousy at romantic obsession. Suportado ng note na nakita sa crime scene at ng testimonya ng pamilya ni Genesis. Nalutas ng pulisya ang kaso sa loob ng mas mababa sa 72 oras na nagdulot ng papuri kabilang ng pagkilala mula sa Interior Ministry sa social media. Sa kabila ng bilis ng hustisya dahil sa edad ni Carr, haharapin niya ang kaso sa ilalim ng juvenile law ng Guatemala. Kahit mabigat ang krimen, ang maximum sentence ay 6 na taon lamang sa Juvenile Rehabilitation Facility na nagdulot ng pangamba na ang parusa ay hindi akma sa kalupitan ng ginawa. Pagkatapos ng unang hearing noong July 4, 2024,
Inilipat si Gar sa Zona Tracy Juvenile Detention Center sa Guatemala City habang hinihintay ang karagdagang proseso. Sinimula ng kanyang defense lawyer ang pagtatangkang bawasan ng kaso. Idinidiin ang kanyang pagiging minor at hindi pagganap ng matured ang pag-iisip. Nang kumpirmahin ng psychiatric evaluation, naganap niyang nauunawaan ng kanyang ginawa, inilipat ang strategy sa pag-aamin ng sala upang makamit ang posibleng leniency sa ilalim ng batas ng juvenile. Isinagawa ang mga trial sa closed session dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso at tanging final outcomes lamang ang iniulat ng media. Dumalo ang pamilya ni Genesis sa korte ng maraming beses. Hawak ang portrait nito at umiiyak na nanawagan ng hustisya. Malakas ang opinyon ng publiko. May mga petisyon pa na nananawagan na si Gar ay litisin bilang adult. Ngunit malinaw ang batas. Wala pa sa tamang edad si Gar noong naganap ang krimen, kaya juvenile proceedings lamang ang pwede. Noong November 8, 2024, hinatulan ng juvenile court si Gar ng maximum na 6 na taon sa Juvenile Reform Facility. Binanggit ng korte na gumawa siya ng seryosong pagpatay at magsisilbi ng kanyang parusa sa ilalim ng mahigpit na supervision na may kasamang educational at rehabilitation programs. Pagkatapos ng release, mananatili siyang nasa community supervision. Umiiyak ang pamilya ng biktima sa hatol. Nakaramdam ng ginhawa na may hustisya. Ngunit nagalit dahil tila magaan lamang ang 6 na taon para sa ganitong kalupitan. Hindi nagpakita si Gar ng tunay na pagsisisi at nagbigay lamang ng maikling emotionless na paghingi ng paumanhin sa korte. Binanggit ng depensa ang kanyang mahirap na pagpapalaki, ngunit sinabi ng hukom na walang anumang dahilan ang makapagpapaliwanag sa karahasang ginawa, na umaasang ang sentensya ay magbibigay sa kanya ng panahon upang magnilay at magsisi. Bagamat nagtapos na ang trial, iniwan ng kaso ang lipunang Guatemala ng gulat na gulat. Kahit sa isang bansang sanay sa balita ng karahasan, namumukod tangi ang kalupitan ng femicide na ito na nagdulot ng pangmatagalang pangamba. Ano sa tingin niyo ang hatol na ito? Sapat na ba ang 6 na taon para sa ginawa ni Gar? Ipahagi niyo po ang inyong mga opinion sa comment section si Papa. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits po sa susunod.